Mga bossing, kung maaalala nyo po, mga kababayan, no, mga boss chief amo sir, kung maaalala nyo po, nagsalita po si Congressman Terry Redon, no? Patungkol doon sa narinig natin, sa sinabi, inamin po nitong si Gina Acosta, mga boss chief amo sir, na Special Disbursing Officer ni Inday Sara Duterte, na yung mga utos po ay mismong nanggagaling sa Vice Presidente. Kaya po mga kababayan, yung sinasabi nila Amy Marcos na kesyo daw po. Nako, ayan, sila Gina Acosta at si Paharda lang ang may kasalanan dyan. Hindi kasama ang Vice Presidente. Yung tipo ho bang, etong sila Gina Acosta ang pagbabayarin at sila lang po ang ilalaglag upang sa ganon, ang Vice Presidente ay maiiwas po nila, mga boss chief amo sir. Nako, yung pag-amin pa lang po ni Gina Acosta na galing po kay Madam BP o kay doon sa amo niya na si Sara Duterte, yung utos na ibigay po yung pera at yung mga bag kay Colonel Lachica, dawit na po yan mga kababayan. At saka, tingnan nyo ho mga boss chief amo sir, ha? No? Sino po ba ang kumukumpas dyan sa OBP? Sino po ba ang nagsasabi kung ano ang gagawin itong mga tauhan dyan sa OBP? Di po ba ang Vice Presidente? Kaya po malabo at imposible na ialis sa Vice Presidente yung accountability nito mga kababayan, mga boss chief amo sir. Basahin ho natin ito, mabilisan po. Sabi dito, Redon Acosta testimony, one of the smoking guns versus Sara Duterte. Mismong sinabi niya, kasama At merong may utos galing kay Vice Presidente. Manila, Philippines. Last week testimony of Gina Acosta, a former Special Disbursing Officer, SDO, of the Office of the Vice President was one of the smoking gun, probing the misuse of confidential funds by Vice President Sara Duterte according to Bicol Saro Representative Terry Redon. Diyan ho mga boss chief amo sir, nangangate ulo ko. Actually, kakaligo ko lang, nangangate ulo ko dahil dito sa nabasa natin no? Alam nyo mga kababayan nung inisa-isa po yan, biruin mo, worth of 75 million po diyan mismo, no? Yung mga pinambili ng mga sinasabi nila na mga gamot, etc., penicillin or kung whatever na mga gamot dyan, worth 75 million po. Walang OR mga kababayan. Walang official receipt po. Kayo, yan sa mga comment section, Ma'am Bidji Badjola, Chay Chair, kapag kayo, di ba, bumili kayo ng ng gamot sa Mercury pa nga lang medical, kunyari na lang. Ayoko mag-promote, no? Hindi naman ako kamukha, hindi naman ako kamukha ni John Lloyd. Ni John Lloyd, mga kababayan kunyari na lang po, Biogesic. Bumili kayo. Isang peraso na lang. Isang peraso at magbabayad ka sa counter. Di po ba may ibabigay sa iyo na resibo mo? Nakatunayan na ikaw ay bumili nun. Tingnan nyo po yung sa 125 na confidential funds, mga kababayan, 75 million doon sinasabi para doon sa mga gamot, etc. Walang OR, walang official receipt. At mismo nanggaling po yan sa bibig nitong si Gina Acosta. Lahat po yan, mga kababayan. Lahat po yan ang magdidiin sa ating Vice Presidente na talagang yung pera na ipinagkatiwala na galing sa tax ng mamamayang Pilipino ay kanilang nagamit ng hindi maayos ho. Di ba? Tuloy, Redon, a member of the House Prosecution Team, recalled how Acosta revealed at the August 17 hearing that Duterte personally ordered, mismong siya ang nag-utos na i-release yung 125 million. Biruin niyo po mga kababayan, yung sinasabi ni Ramil Madriaga. Yung sinasabi ni Ramil Madriaga na mga kulay itim na bag nagtugma doon sa sinabi nila Acosta. Sabi daw po ni Gina Acosta, which is napanood natin, ni-reveal niya na August 17 hearing that Duterte personally ordered, inutusan siya ng Vice Presidente na i-release yung 125
million in confidential funds to her security chief, Colonel Raymond Dante Lachica. Yun pa lang po, mga Boss Jeff Amo sir, sabit na talaga ang Vice Presidente dito. At hindi ho galing sa akin yon, hindi galing sa prosecution, galing po iyon mga kababayan dito kay Gina Acosta. Tuloy, she then admitted that as SDO, she could not cite any provision under Joint Circular 2015. Sabi niya pa nga, ang sinusunod ko po dyan yung Joint Circular no, ganyan. Tapos pinabasa sa kanya. Tingnan niyo po kung meron dyan yung sinasabi, walang maituro, which sets the guideline for the release of confidential or intelligence fund that authorizes a security officer to carry out disbursement. The lawmaker added po. Si Redon, mga Boss Chief Amo sir. Ito, yung mga kagaya ni Acosta, mga Boss Chief Amo sir, buko na alam mo na Ano po? Alam mo buko na muna, alam mo nagtataka, tanga-tangahan na lang, pero tinutuloy pa din po. Siguro sumusubok. Baka sakali, baka sakali makalusot ako. Baka sakali mailigtas ko ang Vice Presidente. Hindi. Sa kanila, mismong sabi ni Amy Marcos, kayo ang nilalaglag. No? Kaya kung ako ho dito, mga kababayan, kila Gina Acosta, sasabihin ko na talaga yung totoo. Dahil halatang-halata naman po mga kilusan at galawan po Yung sa pagtanga-tangahan po nila, mga Boss Chief Amo sir, halata ng mamamayang Pilipino yan. Alam ng bawat Pilipino na niloloko nila ang mamamayan po. Di ba, mga Boss Chief Amo sir? Ngayon, siyempre yung tatanga-tangahan ni Gina Acosta, kunyari walang alam, kunyari hindi marunong English, kunyari hindi marunong mag-Tagalog, hindi nakakaintindi ng Tagalog, etc., etc. Naku po, mga Boss Chief Amo sir, ayan, tingnan nyo ho, mga kababayan, pati po yung pagiging SDO, hindi pa ito, no? Alisin ko to. Pati po yung pagiging SDO niya, kinu-question na din po kung bakit siya naging SDO. Kasi parang pamukha niya sa mamamayang Pilipino. Wala ho siyang alam Di ba? Pamukha niya sa mga kababayan natin, parang, si Colonel Lachica po ang nakakaalam niyan. No? Hindi po ako. Basta ibigay lang daw po. Pamukha niya, ganun po. Ngayon, ang tanong ng prosecution, paano ka naging SDO? Kung mukha kang tatanga-tanga. Hindi, yun naman po talaga yun, mga kababayan di ba?